ako ngayon sa aking part-time sa isang hotel, no. So may nakita lang kasi akong comment na nakakatawa minsan, no, na sabi niya ang hirap sa Pilipinas mag-apply kasi hindi ka pa tanggap, wala ka pang kasiguraduhang tanggap, ang dami ng requirements hinihingi, which is true. Totoo yan. Dito sa Canada kasi, ang pamaraan pag-apply ng trabaho kung ikaw ay residente dito sa Canada, no? So hindi residente ka lang dito sa Canada. So it's either mag-submit ka ng application mo, yung resume mo by dun sa office nila or sa company nila, or mas karamihan preferred online. Kung nagpo-post sila ng opening or job position hiring, mag-apply ka sa online kung saan siya nakapost, like Indeed, no? Like Indeed or Job Bank. So, kung saan siya nakapost, doon ka mag-apply. Makikita yan doon sa sa company. At saka walang requirements. Hindi katulad sa atin na hingian ka ng NBI clearance, police clearance, barangay clearance, sidula, kahit hindi ka patanggap. Yun ang kaibahan dito, no. Ito yung maganda dito sa Canada. Wala ka pang kasiguraduhan matanggap, tapos isang katirba ng requirements ang hinihingi. Yun ang problema dyan sa atin sa Pilipinas. Dito sa Canada, once ikaw ay ma-qualify, tatawagan ka nila for interview, and then finalist ka pa dyan, no? Hindi yan ibig sabihin na na-interview ka na, itanggap ka na. So finalist ka pa dyan kasi tinatawagan ka. So pipili pa sila kung sino yung talagang the best, no, na qualified sa hiring position na hinahanap nila. After that, tatawagan ka ulit para bigyan ka ng job offer. Pipirmahin mo yung job offer, saka pa sila manghingi ng police clearance. Police clearance lang. At ang maganda dito sa police clearance kung mag-apply ka ng isang company ay karamihan sa company ay nagre-refund ng police clearance, basta ibigay mo lang yung resibo kung magkano yung police clearance na kinuha mo. Ang company ay nagre-refund after 3 months. So kung pumasa ka sa provisionary period, after 3 months, ma-refund mo yung police clearance. Mayroon ding ibang company na kahit hindi ka tumapos o hindi pa 3 months, nagre-refund na sila ng company, lalo na kung sure ka talagang i-continue or i-extend yung employment mo, no? Kasi nakita na magaling ka, okay naman yung performance mo. So nagre-refund sila before 3 months, before provisionary period mag-end. Pero kung ang nakita nila ay pasaway ka, wala pang 3 months, wala kang refund, hindi ka pa ma-extend hanggang provisionary, hindi mo tapusin yung provisionary period na 3 months. Yun ang maganda dito sa Canada. At saka pag kasi guys, yung police clearance na yan, I think valid is 1 year ata yan ang validity, no? So magagamit mo pa siya sa ibang company na hindi ka nagbabayad kasi ni-refund ng isang company kung saan ka nag-apply. Yun ang kaibahan, or yun ang magandang dito sa Canada. Kasi walang masyadong hinihingi na requirements. Police clearance lang talaga. Yun lang. At saka yung bank auto deposit na statement, no? Yung void check or auto deposit. Yun lang. Walang masyadong requirements, hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Okay guys, tara na, let's go kasi late na ko. Tara. Follow for more videos. Thank you.